siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko. So naniniwala ka na ang dating Pangulo ang nag-utos ay papatay ang iyong tatay. Do not put the blame on somebody else. Hindi mo sabihin, dahilan sa underclass mo, si Major Lara, ipipinpoint mo that he is to blame for this? My clear instruction, sir, is to arrest Mayor Espinosa and Raul Yap. That was my clear instruction. Alam mo mali ang ginawa niya. You should have arrested him. You should have removed him from his opposition. Sapagkat yan dapat ang ginagawa ng pulis. Am I right? Yes, sir. But I believe Major Laraga has to defend himself. Colonel Marcos, do not make me ignorant of that. Ibig mo sabihin, procedure ninyo na meron kayong search warrant, papasukin nyo ang selda, papatayin nyo yung tao, ganun ba yung procedure? Wala po akong instruction, sir, na patayin. Ang sabi ko, arrestuhin, sir. Palagay mo, sino ang nag-utos para ipapatay ang papa mo? Tayong mga Pilipino, nakita natin sa TV na ang dating presidente nagsasabi na patayin niya lahat ng mga narcolis. So, sa pagkaintindi ko, siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko. So naniniwala ka na ang dating Pangulo ang nag-utos ay papatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Oh, bukas, lahat ng DDS troll, titirahin tayo. Tama? Okay lang yun. Basta ang sa atin, ang katotohanan lang. At hindi naman mga bata ang lahat ng Pilipino na naniwala sa senaryo nila, Mr. Chair. Ito, no? Colonel Marcos, pakilagay nga sa ating LED monitor dito yung picture na ipinalabas ng ABS-CBN News na ang title Cop Called Soko Before Espinosa Was Killed. Pakilagay nga po dyan sa ating monitor. Ito, nasa pahayagan po ito. No? Ang sinabi po ng ABS-CBN News, tinawag yung Soko bago po siya patayin. Oo. So, anong masasabi nyo rito, Colonel Marcos? Yes, Mr. Chair. Ganito po yan. Bali, during the presentation in the Senate, may present po kasi yung CIDG na presentation. Teka. Hindi, I'm not referring to the presentation of the Senate. I'm referring to this news issue. Totoo ba ito na mayroong Soko na bago pa pinatay si Mayor Espinosa? Yun ang gusto kong tanong dyan. Hindi po totoo yan, Mr. Chair. Na-refute na po yan kasi nagkaroon po ng misunderstanding tungkol po doon sa oras, pero na-verify din po ni chairman ng committee doon sa Senate na based nung makuha nila yung CCTV sa DPWH, during that time, nakita nila yung totoong oras, kung anong oras po dumating yung Soko, sir. Wala na nga CCTV. Mr. Kerwin, di ba? Ang testimony mo, walang CCTV ron sa prison mismo. Tama? Yun ang sinabi sa akin ng mga detainee na nandoon sa pangyayari. Yung mga witness doon sa loob, sinabi na tinanggal yung CCTV. Yung hard drive, pinatay. Sino nagtanggal ng hard drive? Yung mga operatives po. So, Colonel, Marcos, palagay mo kaya, totoo sinasabi ni Mr. Kerwin? O hindi? Totoo po, sir, na walang CCTV po doon sa loob ng jail. Pero yung I'm referring to the CCTV on the adjacent building of DPWH. Yun po yung kinuha po na so, CCTV. Doon sa pagpatay mismong lugar ni Mayor Espinosa, iyong binabagit na totoong walang CCTV. Wala pong based doon, sir, sa investigation, sir, ng IAS, kasi nag-conduct sila ng investigation doon sa area, na find out nila doon sa logbook ng Baybay City Jail that the CCTV was under repair, sir. Nasa logbook po yun, sir. Okay. Kaya po wala pong CCTV sa loob. Okay. Ngayon, Colonel Marcos, ilang pulis ang dapat humuli kay Mayor Espinosa? Ilang pulis ang pumasok doon sa selda?
I believe, sir, 19 kami, pero yung pumasok, sir, isang team lang. Nasa labas po kami. Yung Nandun iba. ka? Nandun ka? Nandun po ako, sir. Ibig sabihin, ikaw ang leader. Yes, sir. I supervised the operation, sir. You did. 19 ang pulis, pero yung pumasok ilan? Around 7, sir. 7. Yes, sir. Kasi joint namin yung maritime group. Yung maritime group, sir, na kasama namin na nakipag-join doon sa operation, outside perimeter security lang sila, sir. At naka-full battle gear kayong lahat. We were armed with M16 and our service firearms, sir. Ayun. Oo. Full battle gear kayo, 7 kayo, pumasok kayo para arrestuhin ang isang tao. Sir. Opo, sir, pero hindi ako kasama sa pumasok, sir. Ang alam ninyo na merong tinatawag na agreement itong mga jail guards with the late mayor. Totoo ba yan? Yun po ang information, sir. Pero hindi nyo inaresto yung jail guards. Bali, sir, nung in-implement namin yung search warrant at present po doon sa gate ng Baybay Provincial Jail, ayaw po kami papasukin. Ang ginawa ng jail guard, nagkunyari lang, sir, na bubuksan niya, sir, yung padlock, pero nung pinasok niya, sir, yung susi, binali niya. So there was an intent to not let us in. So we used a reasonable equipment, yung bolt cutter, para po putulin po yung kadena ng gate. So we were compelled to restrain them. Kaya po namin sila pina-face the wall, kaya po namin kinuha yung armas nila kasi we don't want anything to happen between us. Kasi baka mamaya anong maisipan, You sir. were compelled to restrain them. Yes, sir. Kasi But you are not supposed to kill Mayor Espinosa because he has constitutional rights that you must observe as police officers. Am I right? based po sa circumstances, si Major Laraga po makakasagot yun, sir. Kasi based sa, Teka. siya po Andun siya ka eh. pumasok. Andun ka eh. You were there. You were leading the team. Yes, sir. I was there, but What I'm saying is, binayolate ninyo ang constitutional right nung inuhuli ninyo. Whether he be a drug lord or whatever he is, meron siyang constitutional right. Am I right? yes, sir. We always do that. And you but- ought, no, you're not doing it. And you ought to respect that. Iimon sabihin sa akin, kahit meron kayong compelling reason to have a search warrant, that you should respect the constitutional right of any person because even a suspect is presumed innocent until proven guilty. Am I right, Colonel Marcos? yes, sir. But circumstances, But you did not observe that, Colonel Marcos. it was Major Laraga, sir, who made the Well, shootout. don't put the blame to somebody else. You were the one leading the team. Do not put the blame on somebody else. Ang Ibig mo sabihin, dahilan sa underclass mo si Major Lara, May- ipipinpoint mo I'm- that he is to blame for this? My clear instruction, sir, is to arrest Mayor Espinosa and Raul Yap. That was my clear instruction. So that's your clear instruction. Yes, so, sir. nung napatay itong si Mayor Espinosa, anong ginawa mo kay Major Lara? I asked him what happened, sir. Anong ginawa mo sa kanya? Tinanong ko siya, sir, bakit nagkabarilan sa loob? At tinanong mo lang, Ngayon, sabi niya, sir, Hindi mo- lumaban, may baril daw, sir, eh. hindi mo kinuha yung baril niya, hindi mo kinuha yung tsapa niya, o kaya naman, tinanggal mo siya sa posisyon. Hindi mo ginawa yon. Hindi mo ginawa yon. Hindi po, sir. So, my goodness, you're going to blame your underclass, Major Lara, na pumatay doon. Alam mong mali ang ginawa niya. That's why you're pointing him eh. Alam mong mali ang ginawa niya. You should have arrested him. You should have removed him from his opposition. Sapagkat yan dapat ang ginagawa ng pulis. Am I right? Yes, sir, but I believe Major Laraga has to defend himself. Can I ask Atty. Neri, kung halimbawa, Atty. Neri, kung halimbawa, biniblame niya si Major Lara, okay? Hindi siya, samantala siya ang leader ng team. Anong dapat ang ginawa ni Colonel Marcos kay Major Lara? Under the rules, Mr. Chair, dapat pinaimbestigahan niya. Kasi the claim of self-defense is not something na iabsuelto ng higher up niya. Meaning to say, ang pwedeng sabihin ni Colonel Marcos,
sorry Major sa ilalim ng batas, inamin mong pinatay mo, ang sabi mo nag-self-defense ka, kakasuhan ka namin, ilabas mo na lang sa korte yung depensa mo. But ako, as a colonel, I am not a judge, I am not a prosecutor, I have no power to absolve you. So there is already probable cause, Mr. Chair, na may nangyaring pagpatay. Inamin, Mr. Chair. So kasuhan mo na lang. And that's the DOJ opinion in many instances of claims to self-defense. Kasi otherwise, Mr. Chair, kung ang isang koronel o sino man ay magsabi, self-defense pala nanlaban, okay, di ang mangyari sa buong Pilipinas, Mr. Chair, ganun-ganun na lang, na anybody can just claim self-defense. But the rules and the laws require that the PNP should file a case against any of its officers, inquest nga, Mr. Chair, under the rules of engagement, and let the defendant answer the accusation sa court, and if na-prove niya na self-defense nga talaga, then he could be acquitted. But the colonel or the general or Senator Bato or anybody, even the president, cannot absolve any police officer who killed somebody on the mere say-so of that police officer na self-defense ang ginawa niya po. Mr. Chair, did we invite Major Laraga here? Comsec, inibito ba natin si Major Laraga? Wala, ano? We would like to, I'd like to make a motion to invite him in the next hearing. Comsec, please take note of the request of Congressman Abante and kindly wrap up, Congressman Abante. So do you, Colonel Marcos, do you agree with the statement of Attorney Nery Colmenares? Meron po, Mr. Chair, pina-follow po ang PNP na Police Operational Procedure. That it's not within the police procedure. Colonel Marcos, do not make me ignorant of that. Ibig mo sabihin, procedure ninyo na meron kayong search warrant, papasukin nyo ang selda, papatayin nyo yung tao, ganun ba yung procedure? Wala po akong instruction, sir, na patayin. Ang sabi ko, arrestuhin, sir. Wala pong instruction na patayin. Kung yan ang sinabi mo to restrain them, nakita mong pinatay, you should have done something to the policeman that killed Mr. Mayor Espinosa. You should have done something. Pasensya na po, sir. Kasi, but you did not do anything. May sabi ko nga po, sir, based on procedure sa PNP, wala naman pong sinabi na arrestuhin ko yung kasamahan ko na nakapatay during police operation unless na there is probable cause that he made it with intent. Kumbaga, may intention talaga siyang patayin. CHR, so you believe that the policeman violated his constitutional right and they are guilty of a human rights violation? Your Honor, yes, it is the stand of the Commission per its resolution in 2018 that Sir Marcos, as respondent in the case of the then now deceased Mayor Espinosa, violated the human rights of Mayor Espinosa due to the death resulting from the operation that they conducted inside the jail, Your Honor. I Yes, hope, Your Mr. Honor. Chair, DOJ is listening and that you would like to request that an investigation should be done on the killing of Mayor Espinosa to the policemen that did it, Mr. Chair. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Omar Mahmoud, naku po, ano na ba nangyayari sa matandang Abante na ito? Drug lord na ang pinapanigan. Pahayag naman ni Virgie Martires, malaki ang bayad sa iyo Abante. Huwag kaiyahiya itong administration na ito. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Mikey Miravelle, Common Congress, more than 1 billion pesos ang pera sa bangko. Hindi ba kayo nagtataka kung saan niya nakuha ang ganyang kalaking pera? Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.